sa hapong ito na kung saan kami ay yung pinagsama-sama para sa isang pagtatalaga ng isang lugar, Panginoon, para sa patuloy na pagsuwag ng mga talento ng mga batang ito, lalo bilang Panginoon sa musika. Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain ito at patuloy ng iyong banal na Espiritu ang mamuna sa amin, Panginoon. Maging sa mensahe na aming maririnig, Panginoon, na ito ay pumasok sa bawat isa na makikinig sa iyo. Salamat po, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan mo. Amen. Ayun po. Ito kandila, mamaya. Amen. Mamaya. Pasa nga doon yung wala. Ano ba? Ayan po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nasa pagtatalaga tayo ng tahanan ito. Isang kapakayagan na ito ay pagkilala po sa blessing ng Panginoon. We acknowledge the blessing of God in everything. Ano po? Kaya doon sa sinasabi doon sa 1 Thessalonians 5:18, in everything we must give thanks. Kaya yun ay gawin natin ang pagtatalaga ng lugar na ito bilang lugar ng pagkasanay ng Kapidamo Entertainment at isang kapurihan para sa Diyos na kilalanin natin siya sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, ating gawin ang pagtatalaga ng tahanan ito bilang lugar ng Kapidamo Entertainment. Sinabi ni Jesus, tingin ninyo, nakatayo ako sa may pinto, kumakatok. Kung naririnig ninyo ang aking tinig at bubuksan ninyo ang pinto, papasok ako. Minamahal ng mga kaibigan, sama-sama tayo dito upang hingin ang pagpapala ng Diyos sa tahanan ito na naihanda sa pagkasa ng Diyos at pagkapagal ng tao. Di lang isang tirahan ang tahanan ito, kundi isang sagisag sa atin na magpagmahal na kalinga ng Diyos at ang sama-sama natin pamuhay bilang sambahayan ng Diyos. Kaya magdala tayo ng pagpupuri at pagpasalamat para sa kabutihan at habag at para sa ating komunyon. Iniaalay ang ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos at bilang nagmamahalang magkakapatid. Tayo ay manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Gawin mo sa tahanan ito ang pindahan loob ng iyong presensya upang matanyag na tumatahan ka sa tirahan ito at ipinagsasanggalan mo ang sambahayan ito sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon na kasama mo at ng parang na diwa na nabubuhay at nagahari walang hanggan at magpakailanman. Amen. Ating pakinggan ang sinasabi ng Biblia kaugnay ng gawain ng pagtalaga. Ang pagbasa ay nasa sulat ni Apostol Pablo sa 4th letters to the Ephesians, doon sa chapter 1, verses 3 at to the following. Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. Even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. Because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His Son. This was His pleasure and purpose. Let us praise God for His glorious grace, for the free gift He gave us His dear Son, for by the sacrificial death of Christ, we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God, which He gave to us in such large measure. In all His wisdom and insight, God did what He had purpose and made known to us the secret plan He had already decided to complete by means of Christ. This plan, which God will complete when the time is right, is to bring all creation together, everything in heaven and on earth, with Christ as head. Praise God for this wonderful message. At ating kinikilala nga, yung gawain na pagkatalaga, ang tao ay kinikilala sa Diyos. Kahit ano ang kalagayan ng tao, kahit siya ay matalino, kahit siya ay popular,
kahit siya ay mayaman, o kahit siya ay mahirap, o kahit anong kalagay niya, kahit siya may kapagkanan, o kahit ano pa yung taglay niya, mahalaga yung kilalanin niya ang lumikha sa kanya. So, iniwala po ba tayo ay bahagi ng nilikha ng Diyos? At siyempre, kinikilala din natin na kung tayo man ay nabubuhay, dahil binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. At kung hindi natin sa Diyos, baka wala tayo sa mundo ito. Ano po? Kaya matalaga na dapat natin kilalanin sa lahat ng bagay ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Walang kabuluhan ang ating taglay. Kagalingan, buhay, lakas, kayamanan, katanyagan, o kahusayan, kung hindi mo kikilalanin ang Panginoon. Mabibigo ang isang nilikha kapag siya ay naging palalo sa harapan ng Diyos. Kaya ang mga taong nakakaranas ng tagumpay at tagundan ay yung maranasan niyang siya ay kumilala sa Diyos. Ngayon tayo na siya nagbigay ng lahat sa atin. Kaya yung sinasabi doon ni Pablo, sa lahat ng bagay kayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang susi ng biyaya ay ang pasalamatan mo ang lumikha sa iyo. Nakilalain mo siya na siyang nagkaloob ng lahat sa iyo. Ng buhay at ng kakayahan at ng karunungan. At yung pakilala rin doon sa kapangyarihan at sa biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng pagtatalaga. Ito nga yung sinasabi natin, isang kabutihan ng karanasan ng nilikha na kung itinalagay niya ang anumang bagay, ay naniniwala tayong pagpapalain ito ng Diyos at bibigyan ng kasaganaan. Kaya yung bahay, bakit ba kinakailangan gawin yung house blessing? Ibig sabihin, pagka hiningi mo ang pagpapala ng Diyos, pamagitan ng pagpapalaga ng tahanan, naniniwala tayo na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kabutihan ay kikilos upang magpalain ang lahat ng pumapasok at narito sa tahanan ito. At itinalaga ang lugar nito para gawing anong tawag doon? Kapatid naman din? Studio. Ayun, studio. Mismo ang kapatid ng Manding, ang bibigyan ay nagpasya sila na gawin ang blessing nito. Maaaring sabihin natin, kailangan pa ba yan? Abay ko po, kailangan sa kasi kung tayo ay mayroong pagkilala sa Diyos at kung gagawin natin ang bahaging ito, naniniwala kayo na sa loob ng silid na ito, ng bahay nito, lalo kayong pag-iipayuhin ng Diyos sa inyong kakayahan at karunungan. Na kung meron man kayong gustong marating, naniniwala tayo ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng katuparan nito. Amen. Kaya kung ito yung isang katotohanan ng pagkilala sa Kanya, maraming tao na nakaranas ng tagumpay at kagalakan ng buhay.